Ang nakaraan. Tagumpay ang ating bida sa pagsubok ni Caligorna sa kanya, dahil doon siya ay naging follower na nito, at magagawang makuha ang kapangyarihan ni Caligorna. Sa kabilang banda naman dahil nasa lugar na nangunguna ang darkness sila Serek at Hearthcrea, nagawa niyang matalo si Hearthcrea, kaya lang nakatakas na naman ito. Pagpapatuloy. Ang isang ito ay ang nakaraang mayari kay Lemmaharem, na inamin na rin ito na siya ang dating nagmamay-ari kay Lem. Ang tatlong ito ay tahimik na nakikinig sa sinasabi ni Val-Ian sa kanila, na ang sabi ay hindi pa raw perpekto ang lakas ni Lemmaharem. Dahil doon, napatanong si Lunav kung anong ibig sabihin nito, na sinagot ni Val-Ian na ang kalahati ng kapangyarihan ni Lem ay ginamit para protektahan ang lugar na ito. Dito biglang nagsalita itong prinsesa, na akala raw niya noong una ang Goddess of Death ay sinasamba ng maraming tao, bakit raw bumagsak ng ganito si Caligorna. Sumagot ito, na ang sabi, iyon ay dahil dumating ang katapusan ng panahon ng darkness, at ang panahon ng liwanag na ang pumalit ngayon, kaya hanggang ngayon nakalimutan pa rin ng lahat si Caligorna. Ang makalimutan ng mga tao ang isang Diyos-Diyosan o Goddess ay isang napakahirap at sakit na bagay sa kanila, ito'y katumbas ng kamatayan sa kanila, na mismong sinapit ni Caligorna. Kaya may gusto akong ialok sa inyo ngayon, sabi nitong si Val-Ian, na nagtataka ang mga ito sa sinasabi nitong kalansay. Maging tagasunod kayo ni Caligorna, susuklian ko iyon, sabi nito sa tatlong bata. Sabi naman nitong si Lunav, totoo gagawin mo ang lahat ng gusto namin. Tanong nito, oo, bakit ano bang gusto mo, na bigla itong napatanong dahil baka mapasubo siya sa hiling ni Lunav. Bigyan mo ako ng kapangyarihan na maprotektahan ang mahalaga sa akin, at tatanggapin ko ang maging tagasunod ni Caligorna. Sabi nito, kapangyarihan lang pala, o sige ba ako nang bahala, pero bago iyon kailangan mo muna siyang makita, sabi nito na may kung anong kinuha sa kanyang bibig. Sila Arin naman at Lex Imos ay nagulat sa kanilang nakita, na si Lunav naman ay seryosong-seryoso ngayon. Matapos ng ginawa ni Val-Ian, biglang nahulog ang panga nito sa sahig. Kita ni Lunav ang pangyayaring iyon, dahil doon, yumuko ito para kunin. Pwedeng pakuha muna ng pangako, sabi naman ni Lunav. Oh, heto, salamat, sagot naman ni Val-Ian, na ang prinsesa ay parang masusuka pa ata sa ginawa ni Lunav. Dito ay may nilabas na isang papel na may sinaunang lingwahe ang nakasulat rito, at nagsabi na ito raw ang susi para makapunta sila kay Caligorna. Ito kunin ninyo, at basahin, nakita kaagad ni Lunav na sinaunang lingwahe ang nakasulat. Sabi naman ni Lunav, ikaw Princess Arin, tiyak na mas mahusay kang basahin ito kaysa sa akin, na agad namang kinabahan ang prinsesa. Binasa nga ni Arin ang sulat rito, tanggapin siya sa pamamagitan ng pagbaliktad ng napakaraming alaala, ang ina ng kamatayan at kadiliman si Caligorna, sabi nito. Dito ay nagulat si Arin sa kanyang nabasa, dahil si Caligorna sa kanilang kasaysayan ay isang demon, na masamang nilalang. Base sa mga natutunan ng mga tao sa kanilang kasaysayan, mga pinasang kaalaman, si Caligorna ay isang demon na napakasama para sa mga tao. Si Caligorna raw ang pinaka-pinagmamulan ng lahat ng kasamaan na naganap sa mundo. Siya raw ang gumawa ng mga halimaw at mga demon sa mundo na nagpahirap sa mga tao. Dito ay agad na nagsalita itong si Val-Ian, sabi niya, siguro sa panahon ninyo ngayon ganyan ang tingin ninyo sa kanya, nag-aalinlangan ka ba ngayon na maging tagasunod niya? Tanong nito. Si Lunav naman ay buo ang loob, basta para sa ating bida gagawin niya ang lahat, hindi. Magiging tagasunod niya ako, sagot nito, na agad naman siyang pinigilan ni Arin, sandali lang Lunav, masama ang kutob ko rito. Wala akong pake, sa oras na makuha ko na ang buong lakas ni Lem, hindi na mawawala pa sa akin ang mga pinaka-iniingatan ko, seryosong sabi nito. Mukhang buo na talaga ang loob mo bata, ikaw naman, anong desisyon mo? Tanong nito sa prinsesa, dito ay talagang duda ang isang ito, at mukhang hindi sapat ang pagmamahal niya kay Sean para ibuwis ang kanyang buhay, o talagang sadyang ginagamit lang nito ang kanyang isip at hindi puso. Sabi nito, mag-iisip ako ng ibang paraan para maayos ito, habang binibigay niya ang papel kay Val-Ian. Okay naiintindihan ko, sagot ni Val-Ian. Agad itoon humarap kay Lunav, at nagsabi, para naman sa iyo babae, anong itatawag ko sa iyo? Tanong nito, Lunav ang pangalan ko sagot ng kausap nito. Kita-kits Lunav, sabi nito,
sabay tutok nito ng kanyang daliri sa noo ng dalagang ito. Matapos noon, ay parang humiwalay ang kaluluwa ni Lunav sa kanyang katawan, at naglakbay patungo sa isang lugar. Dito ay gising na gising ang kamalayan ni Lunav, at nakikita niya kung saan siya patungo. Bago siya makarating sa patutunguhan, nakita niya ang minsang ginawa ni Sean sa kanya noong niligtas siya nito. Ito ang mga alala ng kanyang nakaraan na hindi niya alam. Ito ang panahon na nakidnap si Lunav, at kitang-kita niya na may kumukuha ng heart curve sa loob ng kanyang katawan. Dito ay nakita niya kung sino ito, at malinaw na ito ang ating bida, si Sean ang nagligtas sa kanya ng mga panahong iyon. Dahil doon kinilig itong si Lunav, sabi ko na nga ba, tama ang hinala ko, siya ang nagligtas sa akin noon. Dahil doon, mas lalong lumaki ang paghanga at pag-ibig nito sa ating bida, kaya mas lalong tumataas ang pagnanasa nito na tulungan si Sean. Sean, namimiss na kita. Sabi nito na balakhag ka ng ating bida sa alaalang ito. Kaya lang matapos makita ang alaalang iyon, biglang may kung anong nangyari sa kanya. Ayun na nga, biglang parang nahulog o hinayla pa ibaba itong si Lunav. At nang bumagsak siya, dito siya sa lugar na ito kung saan naruroon ang ating bida, na napakaitim niya ngayon na para bang naligo ng kanal. Dito ay napatingin itong si Sean, Lunav. Paano kang nakarating rito? Pagtataka nito, na nagulat rin si Lunav nang makita ang ating bida. Ano ito, isa ba itong panaginip o isa lamang ilusyon? Tanong nito sa sarili kasi naiiyak na siya nang makita niya ang ating bida. Muling nagsalita si Sean, paano ka nakapasok rito? Tanong nito kay Lunav. At nang mapagtanto niya na si Sean talaga ang kausap niya, agad itong tumakbo at niyakap ang ating bida, nagulat naman si Hastia sa kanyang nakita. Dito ay napahinga ng malalim si Val Ian, ayos naruroon na siya, sabi nito, na agad namang sumigaw si Arin at si Lex Imus na tinatawag si Lunav, dahil biglang bumagsak ang katawan nito. Dito ay galit na galit itong si Lex Imus, walang hiya kang buto-buto ka, anong ginawa mo kay Lunav? Tanong nito, armed bondage, tawag nito sa kanyang pamamaraan, kaya lang hindi niya magawang hugatin ang kanyang sandata. Sabi nito, ang pangalan ko ay hindi Kalansay, ako si Val Ian, at isa pa, si Lunav ay tulog lang ngayon, kaya huwag kayong mag-alala, paliwanag nito. Dito ay nagtanong itong si Arin, anong ipagagawa mo sa kanya nang gawin mo siyang tagasunod ni Caligorna? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Val Ian na nagtataka ngayon, dahil parang ang sama-sama nila sa mata ng prinsesa. Sabi ng isang ito, wala naman akong ipagagawa sa kanya, ang kailangan lang niyang gawin ay mabuhay iyon lang, anong pinag-aalala mo? Tanong nito, iyon ay dahil si Lunav ay kailangang buhay para may nananatiling tagasunod si Caligorna, mas marami mas maganda, kaya kung mamamatay si Lunav, si Sean lang matitira at mas hihina ang kapangyarihan. Sabi ni Val Ian, tignan mo siya, natutulog siya ng masaya ngayon, dito naman ay takang-taka itong prinsesa sa kung anong napapanaginipan. Ni Lunav at bakit ito masaya ngayon, masaya lang siya dahil naging tagasunod na siya. Dito ay bigla na namang naging seryoso ang mukha nito, sabi niya, teka lang, sabi sa mga kwento, si Caligorna ay hindi mabuting goddess. Kaya dumating si Lamendel para parusahan siya, sa lahat ng kanyang kasamaan. Ang mundo noon ay puno ng kaguluhan at kadiliman, kaya paano namin mapagkakatiwalaan ang demonyong katulad noon? Tanong ni Arin. Dito ay nagtanong itong si Val Ian, teka lang, paano naman ang mga ginawa niya? Sabi ni Arin, ang alin? Ang pagdala niya ng kamatayan sa mundo. Tanong nito, dito ay muling nagturo itong si Val Ian, sabi niya, noon, ang mga tao ay tinanggap at naniniwala sila sa kamatayan, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang panahon ng darkness. Dito ay sinalaysay ni Val Ian ang panahon na si Caligorna ang naghahari sa lahat ng mga Diyos-Diyosan, sa simula raw ang mundo ay napakalala ng sitwasyon, at talagang walang kabuhay-buhay, wala raw komunidad, wala ring pagtatanim, wala kahit ni isa. Ang mga tao noon sa panahong ito na nasa larawan ay mabilis na mamatay ang mga tao, namamatay sila dahil sa panahon, namamatay rin sa paghahanap ng pagkain. Sila ay laging malapit sa kamatayan, dahil doon, ang mga tao noon ay laging nagmamakaawa sa kamatayan, na maawa raw sa kanila, na alisin na raw ang kanilang mga paghihirap sa buhay. Iyon ang panahon kung paano ipinanganak ang goddess na si Caligorna, na ngayon ay nagulat itong si Arin, na hindi niya alam ang parte na ito ng kasaysayan.
Si Caligorna ang namamayagpag ng panahong ito, dahil ang mga tao ay ayaw ng mahirapan, ayaw na nilang pagdaanan ang napakahirap na buhay, kaya itong si Caligorna na Goddess of Death ang nagtupad ng mga kahilingan ng mga tao ng kamatayan na wala nang mararamdaman na sakit, sinamba siya ng mga tao para sa bagay na ito. Nang makita nito ang reaksyon ni Arin, nasabi nito, sa itsura mo ngayon mukhang hindi mo narinig ang kwentong ito, hindi ka ata nakikinig sa history class ninyo tamad na mag-aaral. Sabi nito, na agad namang tinamaan ang dalawa na parabang nainsulto sila, kaya lang hindi nila talaga narinig ang bahagi na ito ng kasaysayan. Nagpatuloy ito sa pagsasalaysay ng kwento, ang panahon ni Caligorna ay natapos rin, lumipas ang panahon ang mga tao ay natutang magsumikap sa buhay, hindi na nila kailangan na matakot sa kamatayan, o kadiliman ng buhay, kaya doon nagsimula na unti-unting nakalimutan ng mga tao ang Goddess of Death, dahil mas gusto na nilang mabuhay ngayon. Dito nagsalita si Arin, iyon ang panahon naman na dumating ang panahon ng liwanag. Tanong ng prinsesa, Tumpak, sagot naman nitong si Val-Ian. Napahawak kaagad sa noo ang isang ito, sabi niya, ngayon nagiging mas malinaw na sa aking ang lahat kung ano ang mali at tama sa mga kaganapan ngayon. Dito ay nagtanong itong si Val-Ian, bakit ka nga pala pumunta rito? Tanong ni Val-Ian para alamin ang totoong motibo ng puso nitong si Arin. Sabi pa ni Val-Ian, sa pagpunta mo rito inaasahan ko na hindi mo gusto si Lam-Endel, ang Diyos-Diyosa ninyo ng liwanag, bagay na ikinagulat naman nitong si Arin, ano ba talaga ang gusto niya, kanino ba talaga siya nakapanig? Kaya lang bago makasagot si Arin, biglang nanginig ang lugar na ito, na may nagaganap na kakaiba. Ano ang pagyanig na iyon? Tanong ng prinsesa na silang tatlo ay nakatingin sa itaas, sabi naman ni Val-Ian, mukhang naririto ang matagal ko ng kaibigan. Matagal mong kaibigan? Pagtatakang tanong ni Arin, sabi naman ni Val-Ian, umalis na kayo rito, may kailangan muna akong gawin. At ayun na nga, dito ay biglang nagliwanag ang dalawang ito, aalis na Val-Ian at pupuntahan ata si Hearthcrea. Bago tuluyang umalis sa lugar na ito, sabi niya, siya nga pala, ako ay napakakisig na nilalang, sabi nito na may pahabol pa. Ganon nga ang nangyari, biglang naglaho si Val-Ian sa lugar na ito, na naiwang nakatanga ang dalawa na hindi maunawaan kung bakit sinabi ni Val-Ian na napakakisig o pogi niya. Sa kalagitnaan ng Romar Heights, dito ay nakalabas na si Hearthcrea. Nakatakas ito kay Sir Ika sa malagim nitong kamatayan. Matapos ng biglang paglipad, dito ay lumagapak ito sa lupa, na napakatindi talaga ang tama sa katawan nito. Pagulong-gulong ito ngayon, at hawak-hawak niya ang kanyang balikat, napakarami kasi ang naging pinsala nito sa ginawa ni Sir Ika. Kaya lang bago ito makatayo, may isang boses ang nagsalita, long time no si kaibigan ko, na agad nagtaka ito sa tinig na kanyang narinig. Ayun na nga, wasak ang isang pakpak nitong si Hearthcrea, sa likuran naman niya ay naririto si Val-Ian, na nakikilala nitong si Hearthcrea kung sino ang dumating. Muling nagsalita ito, naparito ako para bayaran ang pagkakautang ko sa iyo Hearthcrea. Sabi nito, na mukhang hindi siya ang magbabayad, mukhang maniningil pa nga ata ito sa aura na nilalabas nito ngayon. Sa kabilang banda naman, sa lugar kung saan naruroon itong si Caligorna, welcome, naparito ka ba para maging tagasunod ko? Tanong nito kay Lunav. Oo, pinadala ako rito ni Val-Ian, sagot nito, na napatanong naman ang Goddess of Death, dahil alam niya patay na si Val-Ian. Dahil doon, napangiti ang isang ito, ibang klase talaga ang isang iyon, talagang lagi niya akong ginugulat kahit pagkatapos niyang mamatay, sumuko na ako para sa sitwasyon ko, tapos siya hindi pa, nakangiting sabi nito. Muling nagsalita si Lunav, tama, kaya tapusin na natin ito, kailangan kong kunin ang talagang sa akin, sabi nito, sabi naman ni Caligorna, huwag kang mag-alala, alam ko na ang lahat sa pagpasok mo palang rito. Alam kong bagay na bagay kang maging tagasunod ko. Dito ay nagtanong itong si Sean, paano mo natagpuan ang lugar na ito? Sabi naman ni Lunav, ikaw itong nawala na lang bigla. Muling nagsalita si Lunav para ikwento ang mga nangyari nang nawala si Sean, si Princess Arin ay nakatira na sa academy. Imbis na bumalik ng kaharian, mas pinili niyang hanapin ka, alam mo ba kung gaano karami ang naghahanap para sa iyo? Sabi nito na para bang sinisermonan niya ang kanyang asawa. Dito naman ay biglang hinawakan ni Hastia ang kamay ni Lunav, at nagsalita. Wala siyang pagpipilian, siya ay hinahabol ng sumpa ni Lam-Endel.
Pumunta siya rito para matakasan ang sumpa, paliwanag ni Hastia, na sabi naman ni Lunav, kinakausap mo ako gamit ang isipan, ibig sabihin ikaw ang parang linta na dikit ng dikit kay Sean, sabi nito. Ano, linta? Ayaw ba niya sa akin? Tanong nito na nagulat sa sinabi ni Lunav. Pero pinurotektahan mo siya habang wala ako, kaya salamat at pupurihin kita para sa bagay na iyon, sabi nito. Dahil doon, natuwa ito, at nasabi, siya ang kauna-unahang nakita ang mga paghihirap ko. Siguro napakabait niya tao, sabi nito na masaya ngayon, ako nga pala si Hastia ang propeta, ikinagagalak ko makilala ka Miss Lunav, sabi nito. Teka lang, ano pala yung sinasabi ninyong sumpa ni Lamendel, sabi naman ng ating bida, matagal na itong daladala ko sa akin, ito ang nakuha ko ng labanan ko ang kalooban ng Durandart. Nilagyan niya ako ng sumpa para lagi akong sundan at habulin ng Nephilim, hindi rin sila namamatay kahit gamitin ko ang aking sandata. Dito ay parang nalungkot at nagalit itong si Lunav, ibig sabihin matagal ka nang tumatakbo para lang iwasan ang mga gustong pumatay sa iyo ng mag-isa lang hanggang ngayon, tanong nito, sabi naman ng ating bida, wala naman ako magagawa, walang makakatulong sa akin, sagot nito. Matapos ng katagang iyon, biglang lumapit si Lunav sa ating bida, at may sasabihin na mahalagang bagay. At galit na nagsabi, huwag mo nang uulitin iyan, huwag. Mong pasanin na mag-isa uli ang mga pasanin, malakas na ako ngayon, pwede na kitang tulungan, sabi nito na para bang asawang babae na sinisermonan ang ating bida. Sabi pa ni Lunav, kahit minsan lang, matuto ka namang humingi ng tulong sa iba. Dito ay nagtataka si Sean, teka, bakit nagagalit ito? Dito ay biglang lumapit si Caligorna na sumisilip sa dalawa, sabi nito, aba pag-aaway ng dalawang magkasintahan, sabi naman ni Sean, hindi, namula naman si Lunav. Matapos noon, sabi ni Caligorna, tignan mo nga naman, 3 na ang tagasunod ko ngayon, kung natutuwa ka ngayon, ibigay mo na sa akin ang kapangyarihan mo. Sabi naman nito, nasa sa iyo na, nakuha mo na ang kapangyarihan mo simula nang maipasa mo ang pagsubok. Dito nga ay agad napatingin ating bida sa kanyang kamay, at nakita nga niya ang kakaibang kapangyarihan sa kanyang kamay. Sabi pa ni Caligorna, magagamit mo ang kapangyarihan na iyan para makita ang mga memorya ng isang tao, ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga nararamdaman, kanilang mga emosyon, kayang-kaya mo nang burahin iyon sa kanilang mga alaala, ang kapangyarihan na iyon ay ang Oblivion. Sabi ng ating bida, ibig sabihin magagamit ko na ito para burahin ang alaala ng isang tao sa Diyos. Tanong nito, oo, ganun mo magagawang patayin ang isang Diyos-Diyosan kagaya ni Lumendel. Sige susubukan ko ngayon, sabi nito, na agad niyang itinapat kay Hastia ang kanyang kamay, na agad namang nagmamakaawa si Hastia na wag gamitin sa kanya. Ayun na nga, biglang binura ni Sean ang alaala ni Hastia kay Caligorna. Anong ginawa mo? Tanong ni Lunav, binura ko lang ang alaala niya kay Caligorna. Dito naman ay lumapit ang isang ito na para bang nagalit, sabi nito, balak mo bang patayin uli ako? Tanong nito, kasi nabawasan tuloy ang kanyang tagasunod, sorry sinubukan ko lang naman, sagot ng ating bida. Sabi ng ating bida, kailangan siya majay gising. Huwag kang mag-alala, nakaidlip lang siya, galit na sabi nito. Dito ay nagtaka bigla si Sean, bakit ganun, parang mas hamina ngayon ang kapangyarihan kong ito, sabi naman ni Caligorna. Kung hindi ka ba naman bobo, syempre hamina ang kapangyarihan ko, nabawasan ako ng tagasunod eh. Sabi pa nito, kung hamina ang kapangyarihan ko, ang Oblivion ay hihina rin, katulad ka talaga ng arrow na iyon. Sabi pa nito, kaya misyon ninyo ngayon na kunan ako ng maraming tagasunod, mas mas lalakas ang kapangyarihan ko. Sabi naman ng isang ito, huwag kang mag-expect na kaya kong gawin iyon, mahina ako sa kunin ang loob ng mga tao. Sabi naman ni Lunav, mas lalakas ba ang kapangyarihan niya pag marami kang followers? Tanong nito, sabi pa ni Caligorna, oo. At hindi lang iyon, dahil mas lalong lalakas rin ang kapangyarihan ng iyong Lemahorem, dahil doon nagulat itong si Lunav, kung paano nalaman ni Caligorna ang patungkol kay Lem, na konektado ang lakas ni Lem sa paglakas ni Caligorna. Sabi nito, nagulat ka ba na alam ko? Siyempre goddess ako, nakikita ko ang lahat, sabi nito kay Lunav. Kitang-kita ko ang cute na maliit na Lemahorem sa iyo Lunav, sabi ni Caligorna, na kahit itago ito ni Lunav,
ay kitang-kita ito ng isang goddess sa katawan ng babaeng ito. Kaya lang maya-maya ay may naramdamang pagyanig ang mga ito, mas kakaiba kaysa noong una na ikinabahala ng mga ito. Sabi ni Lunav, ang pagyanig na ito ay mas malakas pa kaysa noong una. Si Sean naman ay nahihilo-hilo ngayon sa pagyanig na bagay na hindi niya gusto. Dito ay biglang nena sa galit itong ating bida, dahil alam niya ang pakiramdam na ito. Alam niya na naririto si Hertria, kaya napapaisip ito kung si Boris ba raw ang naririto. Sabi naman ni Caligorna, tama, kaya oras na para magpaalam sa inyo ngayon, sabi nito sa tatlong tao sa harapan niya ngayon. Dahil doon, bigla na namang may kung anong puwersa ang nagtutulak sa kanila paalis rito, bagay na nagpakaba sa mga ito dahil narin sa gulat. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo mapapano, ilalabas ko lang kayo sa lugar na ito. Sabi naman ni Sean, pwede namang ipaubaya muna sa amin ang mga kalaban, sabi nito na talagang gigil ito kay Boris. Sabi naman ng isang ito, kakakuha ko lang sa inyo, ayaw ko lang mawala kayo kaagad. Umalis na kayo rito, ipaubaya na ninyo sa amin ang laban. Nakangiting sabi nito, na talagang gusto pa ni Caligorna na magmaparami ng followers. At ayun na nga, dito ay agad na lumapag sila Sean at Hastia sa lugar na ito kung saan sila nanggaling. Agad napatingala si Sean sa rebulto na nasa harapan niya ngayon. Ito ang statwa na nakita nila ni Hastia bago sila mapunta sa lugar ni Caligorna. Naalala pa nito ang katagang sinabi ni Caligorna, ipaubaya muna sa amin ang laban. Kaya dito ay napapaisip ito kung sino pa ang naririto na panig rin sa kanila. Si Hastia naman ay masakit ang ulo ngayon sa pagkakabagsak niya. Nang gising na si Hastia, agad nagtanong ang ating bida, ano ang huling bagay na natatandaan mo? Sabi nito, bakit? Bakit ka nagtatanong pagtataka ni Hastia? Sabi nito, ang sabi mo sa akin ay basahin ko ang nakasulat sa statwa. Sagot nito, na dito napatanayan ni Sean na totoo nga ang kapangyarihan ni Caligorna na burahin ang specific na alaala ng isang tao. Sa kabilang banda naman, sa lugar kung saan naruroon sila Arin at Lex Imos, dito ay nakabalik na rin itong si Lunav sa kanyang katawan. Lunav, okay ka lang, tanong sa kanya ng prinsesa. Sa wakas gising ka na. Pag-aalala ng prinsesa, si Sean, kamusta siya? Asan siya? Tanong naman ni Lunav. Ano, si Sean ay naruroon. Buhay siya. Tanong nito na nagulat at bumilis ang tibok ng puso nang marinig ang pangalan ng ating bida. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya, kailangan muna nating makalabas sa lugar na ito, dahil malapit ng mawasak ang lugar na ito, sabi ni Lunav. Sa lugar naman kung saan naruroon itong si Caligorna, ang mga haligi sa paligid ay unti-unting nagbabagsakan ngayon. Dito ay nakangiti ang isang ito, sabi niya, Val Ian, talagang hindi ka na nagkaroon pa ng kapayapaan kahit pagkatapos mong mamatay. Sumagot naman ang isang ito, kahit nasa magkalayo silang lugar, nagkakarinigan sila, masayang-masaya ako ngayon, goddess. Nakuha na natin ang pagkakataon natin ngayon na makapaghiganti laban sa mga nilalang na kumuha ng ating kadiliman, sabi nito na tuwang-tuwa ngayon. Sabi pa ni Val Ian, Dear Goddess, pakiusap ko'y bigyan mo ako ng lakas at kapangyarihan na makapaghiganti. Sabi ni Val Ian na kaharap nito ngayon si Hertria, na nagsabi naman, walang hiya ka talaga, nagawa mong burahin ang anyo ng pagbabol kayo ko, talagang talentado ka peren hanggang ngayon Val Ian, sabi ni Hertria. Sabi naman ng isang ito, masyado pang maaga para humanga ka sa akin Hertria. Ang aming pag-atake ngayon ay magsisimula pa lang, sabi nito sa kanyang kalaban. Kalokohan, ang kadiliwan ay pinarusahan na ng liwanag, iyon ang natural na kaganapan ng mundo, sabi nito kay Val Ian. Dito ay agad naglabas ng malaking magic circle itong si Val Ian, at nagsabi, mag-iiba ang kwento ngayon, kasama ko na ngayon ang aking goddess, sabi nito. Ano, gising na si Caligorna. Ang mga patay na ay dapat tanggapin na lang ninyo ang inyong kapalaran, sabi nito. Hindi ko matatanggap iyon, muli kaming babangon laban sa mga kabalbalan at malaking kasinungalingan na ginagawa ninyo sa mga tao. Iyon ang kalooban ni Caligorna at kalooban ko ngayon, sabi nito, na heto na nga nagkakaisa na ngayon si Caligorna at Val Ian na pakse nitong si Hertria. Sabi ni Val Ian, Wave of Oblivion, tawag nito sa kanyang pamamaraan. At isang napakalaking bilog na liwanag na kulay violet ang umikot ngayon kay Val Ian, ipapakita ko ngayon sa iyo ang totoong Oblivion, sabi. Nito na ang liwanag na taglay nito ngayon ay halos kainin si Hertria.
Paktay na, wala ka bang pake-alam kung pati ikaw ay kainin ang gagawin mong iyan, pag-aalala nito dahil ramdam niya ang napakalakas na pag-atake ni Val Ian, nasabi naman nito, wala akong pake, wala kang makukuha na kahit na ano o sino sa lugar na ito, na ngayon ay parang kakagitan pa ata siya nito sa galit. Hirap na hirap ngayon makakita itong si Hearthcrea sa sumabog na liwanag na mula kay Val Ian, o hindi. Sigaw nito, na talagang mukhang dito na magtatapos ang kanyang maliligayang sandali. At isang napakatinding pagsabog ng dalawang liwanag ang nagsalpukan ngayon, at parehas hindi makita kung sino ang nakakalamang sa dalawa. Tuluyan na kayang nagtagumpay si Val Ian na paksain ang maladamo na hindi mamatay-metay na si Hearthcrea. Abangan!